Nagsisimula ang pelikula sa eksenang may isang maliit na daga na nasa loob ng darapon. Bigla itong kinuha ng isang lalaki at pinugutan ng ulo. Pagkatapos, ipinakita ang Blackwood Pharmaceuticals, kung saan isang pre-recorded na mensahe ang ipinalabas. Ipinaliwanag dito kung paano masusing pinag-aralan ng kumpanya ang mga gamot bago ito ilabas sa publiko. Tinawag itong Phase 1 at kasama rito ang mga malulusog na boluntaryo. Kasunod nito, dumating ang isang batang babae na nagngangalang Claire sa pasilidad bilang isang boluntaryo. Inihatid si Claire sa kanyang kwarto na kailangan niyang ibahagi sa dalawa pang ibang babae. Isa sa kanila, si Allison, ang nagpakilala at sinubukang makipag-usap. Pero sobrang nakakainis ito kaya binaliwala siya ni Claire at humiga na lang. Makalipas ang ilang sandali, tinawag ang lahat ng boluntaryo sa pangunahing hall kung saan walang signal ang kanilang mga cellphone. Dumating si E.R. Burke at inihayag na siya ang mag-oversee ng trial. Ito ay isang Phase 1 safety study para sa bagong gamot na dinevelop ng Blackwood Pharmaceuticals. Ang trial ay tatagal ng 5 araw at lahat ng boluntaryo ay bibigyan ng gamot na kailangan nilang inumin. Habang tumatagal, unti-unting tataas ang dosage ng gamot. Sinabi rin ni E.R. Burke na walang sinuman ang pwedeng umalis sa pasilidad hanggang sa matapos ang trial. Kasunod nito, binigyan ng mga tableta ang lahat ng boluntaryo. Naininom naman nila ng walang alinlangan. Habang kumakain, nalaman ni Claire na ang ilang mga boluntaryo ay dati nang sumali sa mga katulad na trials. Lahat sila ay bata, malulusog at desperado sa pera. Kabilang dito si Vanessa, na tahimik at hindi nakikisali sa anumang social interaction. Buong araw, ang mga boluntaryo ay kailangang dumaan sa iba't ibang pagsusuri na nagdulot ng matinding pagod sa kanila. Sinubukan ni Claire na magpahinga, ngunit patuloy siyang naistorbo ng kanyang madaldal na kasama sa kwarto na si Allison. Dahil sa side effects ng gamot at sobrang pagod, napatakbo si Claire sa banyo at nagsuka. Doon, nakilala niya ang isa pang boluntaryo, si Amir. Isa siyang medical student na pumunta doon hindi para sa pera, kundi para sa karanasan. Umaasa siyang balang araw ay matatanggap siya bilang intern sa Blackwood Pharmaceuticals. Kinagabihan, nagising si Claire na walang laman ang mga kama ng kanyang mga kasama sa kwarto. Naging unesi siya kaya tahimik siyang nagtungo sa living room at nakita niya ang 6 pang test subjects na gising at hindi mapakali. Inisip nila na ang gamot ang dahilan kung bakit hindi sila makatulog. Ngunit kinabukasan, sinuri sila ni E.R. Burke at sinabing minor case of insomnia lang ito. Sa sumunod na eksena, ipinakita na 30 oras na ang nakalipas mula nang magsimula ang trial. Wala pa ring nakatulog sa mga boluntaryo at karamihan sa kanila ay ginugugol ang oras sa pangunahing hall, naglalaro at nakikipag-socialize. Samantala, sa kanyang opisina, nakipag-ugnayan si E.R. Burke sa kanyang mga superiors upang i-report ang adverse effects ng gamot sa mga participants at ang posibilidad na magdulot ito ng brain inflammation. Iminungkahi niyang itigil ang trial upang maiwasan ang karagdagang pinsala, ngunit tila may ibang plano ang kanyang mga superiors. Maya-maya pa, ipinaalam ni E.R. Burke sa mga test subjects na magkakaroon ng pagbabago sa trial scores. Ang bagong layunin ay tingnan kung hanggang gaano katagal silang makakatagal ng hindi natutulog at ito ay nagdulot ng ilang tanong sa grupo. Sinubukan ni Amir na isang medical student na makipag-usap kay E.R. Burke, ngunit pinabalik lang siya nito. Kinabukasan, sinabi ni E.R. Burke na ang dosage ng gamot ay lubos na tataas. Nagalit ang mga participants na nag-aalala na tungkol sa epekto ng gamot sa kanilang katawan. Tumanggi silang inumin ang mas mataas na dosage, kaya't inalok sila ni E.R. Burke na umalis na lang. Ngunit mabilis silang nagbago ng isip nang ipahayag ni E.R. Burke na may karagdagang 30,000 euros para sa bawat participant na magtatagal hanggang matapos ang trial. Maya-maya pa, nagpatugtog ng musika ang grupo at nagsimulang magsayaw upang ipagdiwang ang kanilang bagong yaman. Ngunit hindi sila nagtagal ng 0 minuto dahil sumapit ang pagod. At nagsimulang maghikab ang lahat. Nang makita ang kanilang kalagayan, nag-alala si E.R. Burke at hinihimok ang kanyang mga superiors na itigil ang trial, ngunit ipinag-utos ng mga sakim na superiors na ipagpatuloy ang trial.
Iniutos pa nila na dagdagan ng dosage dahil gusto nilang makita ang magiging epekto. Samantala, pinag-uusapan ng mga voluntaryo kung paano nila gagastusin ang pera kapag natapos na ang trial. Masayang iminungkahi ni Allison na magpatuloy silang maging magkaibigan, ngunit bastos na tinanggihan ni Claire ang ideya. Tinanong pa niya si Allison kung wala ba siyang totoong kaibigan na naka-offend kay Allison at nag-udyok dito na umalis. Samantala, narinig ni Amir ang medical student. Si Ear Burke nakausap ang kanyang mga superiors. Matapos umalis ang doktor, hinalungkat ni Amir ang kanyang computer, at labis siyang nabigla nang malaman na ang kanilang mga utak ay nagkaroon na ng inflammation. Kinopya niya ang lahat ng mga dokumento upang ma-expose ang peking kumpanyang ito kapag nakalabas na sila. Bumalik sa pangunahing hall, napansin ni Claire si Allison na nakaupo mag-isa na nagbigay sa kanya ng guilt. Ngunit nang subukan niyang gisingin si Allison, biglang nagkaroon ng marahas na seizure si Allison na nagdulot ng labis na panginginig at sa huli ay namatay ang kawawang babae dahil sa brain injuries. Nagulat si Dear Burke sa pangyayari, ngunit hindi nagkaroon ng oras ang grupo upang mag-react dahil biglang nagpatunog ng alarma sa buong pasilidad. Nagbabala ito ng security breach at nagsimula ang 30 segundong countdown para sa lockdown. Agad na nagmadali si Dear Burke papunta sa exit. Ngunit habang sinusubukan niyang makalabas, naipit siya sa gitna. Pinilit siyang hilahin ng mga participants, ngunit nasabi lamang ni Burke ang I'm sorry bago siya binawian ng buhay. Kasunod nito, nag-reset ang orasan na nagpapakita ng 24 na oras na countdown na nangangahulugang wala sa kanila ang maaaring makaalis sa pasilidad bago matapos ang lockdown. Agad na lumitaw si Amir at marahas na inilahad ang lahat ng nalaman. Ipinaliwanag niya na natuklasan niyang ang kanilang mga utak ay labis na namaga hanggang sa punto na mamamatay sila agad kapag natulog sila. Natakot ang iba at may isang lalaking nagtangkang saktan siya, ngunit tiniyak ni Amir sa kanila na maaari silang gumaling kung makakakuha sila ng medikal na tulong. Kailangan lamang nilang magtagal ng 24 na oras nang hindi natutulog. Nagtanong ang grupo tungkol sa kung paano nagsimula ang lockdown, ngunit hindi rin sigurado si Amir. Teorya niya na si Dear Burke ang maaaring gumawa nito para sa isang dahilan. Di nagtagal, binigyan ni Amir ang bawat participant ng 5 pouches ng smelly salts na maaari nilang gamitin upang manatiling gising. Binalaan din niya sila na huwag gumamit ng anumang stimulants o kahit kape dahil lalo lamang itong magpapalala sa kanilang kondisyon. Kasunod nito, sinubukan ng grupo ang kanilang makakaya upang magpalipas ng oras nang hindi natutulog. Mahigit 4 na araw na silang hindi natutulog, kaya't ito ay isang mahirap na gawain. Ang ilan ay nagsanay ng exercise habang ang iba ay nagsimulang mag-vlog, umaasang magiging sikat sila kapag nakalabas na. Samantala, isinagawa ni Amir ang isang brain scan kay Claire at lubos na nagulat sa resulta. Ngunit nagpasya siyang huwag muna itong isiwalat. Habang lumilipas ang oras, unti-unting nararamdaman ng mga participants ang epekto ng sleep deprivation. Si Ray, isang lalaki, ay naubos na ang lahat ng kanyang smelly salts at nagsimulang mambugaw sa iba. Ngunit wala sa kanila ang tumulong sa kanya. At ang tahimik na si Vanessa ay sumigaw pa sa kanya upang tumigil na sa pang-aabala. Samantala, walang tigil na nagtatrabaho si Amir sa laboratorio upang makahanap ng lunas. At bigla na lang, lumalabas na siya ay naghahalusinate lamang. Maya-maya, nakita ni Claire ang kanyang sarili na nakatingin lang sa isang pinturang dingding nawawala sa isip. Ngunit nang malapit na siyang makatulog, bigla siyang ginising ni Marcus, isa pang participant. Sa kabila ng mga seryosong sitwasyon, mukhang maayos ang kalagayan ni Marcus at inihayag niyang marami siyang ginagawa na exercise. Sa banyo, narinig ni Marcus ang isang pagtugtog at may sumagot na parang may kasama siya kahit wala naman. Binuksan niya ang gripo. Ngunit walang tunog ang tubig habang bumabagsak ito. Hindi hanggang isara niya ito na narinig niya ang naantalang tunog.
Nang kumatok siya sa salamin, ganoon din ang nangyari, dumating ang tunog makalipas ng ilang segundo. Natakot si Marcus at umalis ng banyo, narinig niya ang pagtugtog sa mga corridors. Nagsimulang maglakad si Marcus, ngunit wala siyang nakita ni isang tao, at nang makarating siya sa front hall, nagulat siya nang makita niyang bumubukas ang pintuan. Pumasok si Marcus sa pintuan at sa isang malalim na kadiliman, at ilang sandali pa, nakita ng iba na patay na siya sa sahig, dahil sa hallucination na naging sanhi ng kanyang pagtulog. Labis na nalungkot ang natitirang grupo sa nangyari, ngunit wala silang magawa kundi magpatuloy. Sa susunod na eksena, iminungkahi ni Claire na magtulungan silang lahat upang makahanap ng paraan upang makalabas. Dahil 15 oras na lamang ang natitira, hindi na nila pwedeng hintayin na lang, kundi magkakaroon sila ng parehong kapalaran. Sinunod ang kanyang payo, gumawa ang grupo ng mapa ng pasilidad at pumili ng pader na kanilang tatargetin. Nagpapalitan ng iba sa pagwasak ng pader gamit ang isang palakol. Pagkatapos ng matinding pagsisikap, nagawa nilang makabutas ng pader, ngunit natuklasan nila na may makapal na metal na harang na nagbabantay sa pasilidad. Lubos na nadismaya ang grupo sa pagkabigong ito, ngunit tumangging sumuko si Claire. Hinanap niya si Amir upang talakayin ang mga alternatibong opsyon at natagpuan niya ito sa isang laboratorio, mukhang labis na balisa. Nang tanungin niya kung ano ang problema, inabot ni Amir sa kanya ang isang liham ng pag-amin. Napag-alaman na siya ang nag-trigger ng lockdown sa pamamagitan ng pagkopya ng mga file at paglabag sa seguridad. Dahil sa matinding konsensya, pakiramdam ni Amir na gusto na niyang sumuko at matulog na lamang. Ngunit pinigilan siya ni Claire. Iginiit na kung anuman ang nangyari ay bahagi na ng nakaraan, at kailangan niyang tulungan silang makatakas. Na-inspire si Amir sa mga salita ni Claire, at ginamit niya ang kanyang kaalaman sa medisina upang agad makabuo ng isang ideya. Naisip niya na kung imimix nila ang ilang kemikal, makakalikha sila ng lason na magdudulot ng brain death. Ngunit dahil nasa ilalim na sila ng impluensya ng malakas na gamot, maaaring ma-neutralize nito ang epekto ng gamot sa kanilang katawan. Nagustuhan ni Claire ang ideya at agad na ipinaalam ito sa iba. Gayunpaman, inihayag ng isang lalaki na nagngangalang Paul na hindi na sila nagtitiwala kay Amir. Pinaghihinalaan nila na nakikipagtulungan si Amir sa Blackwood Pharma, at nakita ni Paul ang isang walang laman na bote ng stimulants sa mga gamit ni Amir, isang bagay na ipinagbabawal niyang kunin nila. Naniniwala sila na inubos ni Amir ang lahat ng mga tableta upang matiyak na hindi siya makakatulog. Pagkaraan ng ilang sandali, hinarap ng buong grupo, maliban kay Claire, si Amir sa laboratorio at itinali siya. Si Ray ay partikular na agresibo at kinuha pa niya ang isang kutsilyo at tinakot si Amir na isiwalat ang lahat. Nang nagsisimula ng lumala ang sitwasyon, sumigaw si Claire na may lunas si Amir. Skeptikal ang grupo, iniisip na sinusubukan silang lasunin ni Amir gamit ang kanyang lunas. Ngunit kumbinsido si Claire na nagsasabi ng totoo si Amir, kaya ipinahayag niyang siya na ang magiging boluntaryo. Pagkatapos nito, sinimulan ng grupo ang paghahanda ng formula ayon sa mga tagubilin ni Amir. Masigasig silang nagtrabaho ng ilang sandali. Habang nagtatrabaho si Paul, kinausap ni Vanessa si Ray ng pribado, sinasabing nakahanap siya ng isang pampakalma na maaari nilang gamitin kay Amir. Sa oras na yon, natapos ni Paul ang paghahalo ng lunas at inihanda ang injection. Habang abala ang lahat, lumapit si Vanessa kay Amir upang ibigay ang pampakalma, ngunit bigla siyang bumagsak sa sahig. Sa isang out-of-body experience, napanood ni Vanessa ang iba na nagmamadaling lumapit sa kanyang katawan, ngunit agad na napapaligiran siya ng usok at kadiliman. Nakita niya ang demonyo na lumitaw sa harap niya at sumigaw siya habang ang kanyang tunay na katawan ay nagsimulang dumugo at nagkaroon ng seizure. Nagmadaling kinuha ni Paul ang lunas, ngunit ang panginginig ni Vanessa ay nagpatalbog sa karayom at nabasag ito, pagkatapos ay nagsuka siya at tuluyan ng namatay. Para lalong lumala ang sitwasyon, sa mabilis na pagkilos ni Paul ay natumba ang garapon na may natitirang lunas mula sa mesa, na nagdulot upang ito ay mabasag rin. Walang nagawa si Amir kundi tumawa na parang baliw dahil nasayang lamang ang kanyang formula.
Sa kabila ng trahedyang ito, pumunta si Claire sa pangunahing hall upang tingnan kung gaano karaming oras na lang ang natitira. Ngunit dahil sa kanyang maselan na kalagayan, nagkaroon siya ng hallucination na nakikita ang mga salitang "good night". Pagkatapos, napunta siya sa isang trance, kung saan narinig niyang umaawit ang boses ng kanyang ina ng isang lullaby. Nagdilim ang lahat at napagtanto ni Claire na nasa bingit na siya ng kamatayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagsumikap siyang huminga ng smelly salt na nagdala sa kanya pabalik sa normal na estado. At habang nakakapit sa kalapit na pader upang bumangon, napansin ni Claire na ito ay hollow sa loob. Muling nabuhay ang kanyang pag-asa at agad niyang tinawag si Paul sa lugar. Sila ay nagbungkal ng pader at natuklasan ang isang autopsy room. Nakita rin nila ang isang elevator na tila nagdadala ng mga bangkay palabas ng pasilidad. Sa kagalakan, nagpasya si Claire na ipaalam ito sa iba, ngunit pinigilan siya ni Paul. Sinabi niya na sila na lang dalawa ang dapat tumakas dahil baliw na ang iba. Samantala, patuloy na nagkakaroon si Amir ng mga hallucination ng zombified na si Ear Burke. Sinimulan nitong manipulahin ang kanyang isipan, hinihikayat siyang labanan ng iba. Itinuro rin ni Ear Burke ang isang kutsilyo na malapit, sinasabihan si Amir na patayin ang lahat. Ilang sandali pa, pumasok si Ray sa silid na puno ng galit. Nalaman niya na si Amir ang nag-trigger ng sitwasyon nang makita niya ang liham ng pag-amin. Sa galit, kinuha ni Ray ang isang scalpel at sinimulang saksakin si Amir. Ngunit bago niya magawa ito, nakawala si Amir mula sa kanyang mga tali at nagdulot kay Ray na aksidenteng masugatan ang kanyang leg gamit ang scalpel. Sa pagkakataong ito, nakuha ni Amir ang kutsilyo at paulit-ulit na sinaksak si Ray sa dibdib, na agad na ikinamatay nito. Nang marinig ang kaguluhan, dumating sina Paul at Claire sa lugar ng pinangyarihan, at nakita nila ang walang buhay na katawan ni Ray. Napagtanto nilang nabaliw na si Amir dahil sa labis na pagkaubos ng tulog. Dahil dito, napilitan ang dalawa na tumakbo para sa kanilang buhay, habang hinahabol sila ng baliw na si Amir. Nauna si Paul na makarating sa autopsy room, ngunit pinili niyang ikandado ang pinto, iniwan si Claire upang ipagtanggol ang sarili. Nagmadali si Claire papunta sa MRI room, ngunit nang susugurin na siya ni Amir, hinigop ng magnet ng MRI machine ang kanyang kutsilyo. Nagbigay ito ng sapat na oras para suntukin ni Claire si Amir at tumakas. Samantala, nakarating si Paul sa elevator at sinimulan ito. Sa kanyang video recording, sinabi niyang siya lamang ang makakatakas sa pasilidad na ito. Ngunit sa kanyang pagkabigla, hindi elevator kundi isang incinerator ang sinakyan niya, at siya ay namatay sa isang masakit na kamatayan. Sa ibang dako, parehong ubos na ang lakas ng natitirang mga nakaligtas. Nakahiga sila sa sahig at halos matulog na. Ngunit sa tamang oras, natapos ang lockdown at sa wakas ay bumukas ang exit door. Kahit papaano, nakatayo si Amir at dahan-dahang naglakad papunta sa exit. Ngunit paglabas niya, sinalubong siya ng ilang kalalakihan na agad siyang binaril. Narinig ni Claire ang mga putok ng baril mula sa kabilang silid na nagbalik sa kanya mula sa kanyang hallucination. Agad niyang napagtanto na sinusubukan ng mga opisyal na takpan ang mga ebidensya, kaya nagdesisyon siyang magtago. Sa huli, nakarating si Claire sa koridor kung saan natagpuan niya ang lahat ng mga kalahok na nasa body bags. Narinig niyang papalapit ang mga lalaki, kaya naglagay siya ng dugo sa kanyang mukha at pumasok sa isang body bag. Sa kabutihang palad, nagtagumpay ang plano dahil inakala ng mga lalaki na siya ay patay na at walang mga natirang buhay. Ang lahat ng mga bangkay, kasama si Claire, ay isinakay sa isang van at dinala sa ibang lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Claire mula sa body bag, ngunit napansin siya ng driver, na natakot at nagdulot ng aksidente sa van. Sa huling lakas niya, binuksan ni Claire ang likurang pinto ng van at sinubukang maglakad, ngunit agad na bumagsak sa lupa dahil sa sobrang pagod. Ang eksena ay tumalo ng ilang buwan, kung saan makikita natin si Claire na nasa koma pa rin sa ospital. Ang isang ulat sa balita ay nagsiwalat na ang Blackwood Pharmaceuticals ay nalinis sa lahat ng kaso, at ang insidente ay sinisi kay Ear Burke. Nagtapos ang pelikula nang biglaang magising si Claire mula sa kanyang koma.